Panggamot sa sariling damdamin o sakit. Mga aral ng karunungang lihim ni Maestro Verbo. Bago tayo magsimula sa aral, ay hinihingi ko ang ilang segundo ng aking mga estudyante upang magdasal ng Ama namin para sa isang manggagamot na napatay na mangkukulam. Ito ay kinuwento sa akin ng aking kaibigan kanina. Yung pasyente ay nagpagamot sa albularyo dahil yung pasyente ay nakulam, ngunit sa di inaasahang pangyayari ay namatay ang pasyente pati ang albularyo dahil sila ay parehong napuksa ng mangkukulam. Ang panggagamot sa barang, sa kulam o sa demonyo ay hindi basta-basta. Palaging nasa bingit ng kamatayan ang albularyo. Tayo po ay sabay-sabay na magdasal ng Ama namin. Ito po ay inaalay ko sa pasyente at sa manggagamot na napatay. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulas tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama, sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Tuturo ko na ang orasyon na panggamot sa sariling damdamin o sakit. Mga dakilang manggagamot ang nagsabi na ang lahat ng pagkakasakit ng lahat ng tao ay nanggagaling sa isang simula, ang pagkawala ng katatagan ng diwa o sigla ng katawan. Sa makatuwid, upang magamot ang anumang damdamin ay dapat nasikwatin ang ugat o alisin ang pinagmumulan upang manauli sa ayos na kalagayan ang diwa. Ang ulo ng tao ay siyang dinamo o nagbibigay ng daloy gatilan o fluid nervyoso ng katawan ng tao, na ang daloy na ito ay nanggagaling sa isip at kumakalat sa buong katawan sa pamamagitan ng litid at gatilan na bumabalaytay sa mga sugpong buto sa ating gulugod sa likod. Kung ang ating pag-iisip ay walang palaging nalalarawan kundi ang pagnanasang malayo sa pagkakasakit, ang buong takbo ng ating damdaming gatilan ay malilipos na pawang damdamin ng kasiglahan. Ang ating diwa ay sa pilitang didilig sa lubos na ikatitiwasay natin. Ang isip nga ng tao ay totoong makapangyarihan, kung kaya ibig na maligtas sa anumang pagkakasakit. Sa gabi-gabi, bago matulog, ay sambitin itong mga sumusunod hanggang sa makatulugan mo. Una, magdasal ka sa kaluwalhatian ng Diyos. Pag matutulog na, ay sambitin ito ng paulit-ulit hanggang ikaw ay makatulog. Walang pinipiling oras ang dasal na ito. Ito ay dasalin kapag ikaw ay matutulog. Ito ang simula ng dasal. Sambitin, ako'y masigla, wala akong pagkakasakit na anuman, wala akong dinaramdam na anuman. Hanggang bukas, ako'y magaling na, sapagkat ganito ang ibig ko. Ako'y makakatindig na bukas sa higaang ito. Ang sakit kong ito'y walang kabuluhan, kaya't ako ay titindig na. Sabihin ng paulit-ulit ang mga salitang yan at isunod ang orasyon. Ang orasyong ito
ay sasambitin lamang sa inyong isip at kailangan niyong tumuwid ng pagkakahiga. Ang orasyon ay Adon, Weyata, Baadi, Hegizoth, Hasheni Sela, Sela. Yan ang orasyon. Yang orasyon again ay kailangan banggitin lamang sa isip. Hindi yan pwedeng sabihin at kailangan ay tumuwid ng higa sa inyong kama. Sa aking mga estudyante, pamilin, kabisaduhin ang dasal na ito. Ito ay maikling dasal lamang. Isaulo at sabihin ito ng paulit-ulit at galing sa inyong puso. Ang lahat ng bagay ay hindi minamadali. Binibilinan ko lahat ng tao dito sa aking YouTube at aking mga estudyante na manood maigi ng mga video ko at ito ay pag-aralan. Ako ay nagtuturo ng libre. Ako ay nagtuturo ng mga orasyon o kapangyarihang subok at gamit na. Walang tao na makakatulong sa inyo kung hindi niyo gagawin ang inyong parte. Ginawa ko ang aking kaya upang maturuan kayo, ngunit kayo lamang ang makaaksyon sa pag-aaral ng karunungang lihim ko. Huwag kayong magmadali, lalong-lalo na sa pagkakaroon ng kapangyarihan. Hindi ito instant na bagay. Ang mga taong walang pasyensya ay hindi magtatagumpay dahil kayo ay makakaranas ng mga napakaraming pagsubok sa karunungang lihim. Mag-aaral kayo mabuti. Siguraduhin nakasubscribe sa ating YouTube channel pati na rin sa ating Facebook page. Maraming salamat. Ako si Maestro Verbo ng Karunungang Lihim. Hanggang sa muling episode, abangan ito. Pamilin ang kaalaman at mga orasyon na aming ibinabahagi ay nagmula pa sa aking lolo at mga ninunong Pilipino. Mahalin at pakaingatan ang mga kaalaman at orasyon na galing dito at huwag po gagamitin sa masama. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga at mabibisa. Gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos. Ang mga nilalamang mga impormasyon dito o orasyon ay hindi biro at may mga batas na sinusunod. Ito ang mga sumusunod. Gamitin ang mga orasyon sa tamang pagkakataon at sa tamang paggagamitan. Huwag gamitin ang mga orasyon dito sa walang kabuluhang bagay o para ipagyabang lamang. May mga habilin ang bawat orasyon. Tuparin ang mga bilin na ito upang maggamit ng bisa ang mga orasyong nabanggit. Gamitin hanggang maaari sa paggawa ng mabuti ang nakasaad dito upang umani kayo ng magandang swerte sa buhay, maayos na pamumuhay at buhay na may ligaya at kapayapaan. Kung ano ang itinanim ay siya ring aanhin. Maging malilimusin at magkaroon ng awa sa kapwa-tao. Huwag na huwag gagamitin ang mga orasyon o karunungang lihim dito sa kalokohan dahil ang balik nito ay hindi lamang sa inyo. Kayo ay mapahamak kasama ang mga mahal nyo sa buhay. Ang orasyong ito ay kanan at galing sa ating Diyos. Kaya ito ay huwag gamitin sa kasamaan. Huwag na huwag tayong manira ng ibang tao at tayo ay maging matulungin sa kapwa. Ituro nyo ang ating YouTube channel sa mga tao na may mabubuting loob nang maparami natin ang mga tao na gagawa ng mabuti sa kapwa gamit ang mga karunungang galing dito sa ating channel.